Hello soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Cancer, this reading is for you. October 7 to 12. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay na Atay. May salamat din sa mga nagpa-personal reading. At kung gusto ng personal reading at energy nyo lang gusto makuha natin, all the details is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Maaring nangyari or mangyari pa lang. Use your intuition. Pag di nagpit, wag mong ipilit dahil marami kayong energy sa mundong ito. Meron daw tao dito na may masamang pakay or may masamang balak sa'yo, no? Or maybe you, no? Someone's working against you kasi sa nakita ko ito. Maybe you are relationship or maaring ikaw ito. Relationship with this woman with blondie, gray, or white hair. Sinasabi rin dito na maybe you need to protect yourself din sa mga tao or negative energy, no? Yan. Yun nga, baka negative force beyond your control. Meron din sa pagkakaano ko dito, someone want to protect you or you protected. O pinoprotektahan ka. Hinakita ko dito, no? Ingat din kayo with comes sa hand. Yun. May tao na maaring mag-guide sa'yo, mag-a-assist sa'yo, or tutulong sa'yo, or vice versa. Maaring ikaw mag-help, mag-a-assist, or mag-guide sa isang tao na nangangailangan ng tulong, no? Maaring itong babae na to. Or ingat ka pa rin, no? Kasi we have the axe. And ingatan nyo rin yung kamay nyo kasi baka there's something happen sa kamay nyo, maipit, masugatan, kung ano man nangyari, no? Sa nakita ko dito. I hope naman walang maputulan or maduguan, no? Ingat pa rin. Ikaw man o malapit sa puso mo, maaaring may mangyaring ganyan. And may mga major challenge o mga kinaharap mo ngayon na matatapos na, no? And sabi rin dito na sometimes lumabas-labas ka, go out with your friend, have fun, pero mag-ingat ka pa rin, ha? And syempre, the star, the man, and the moon. Nandun yung pagkakaroon ng wish come true o you hope something na ma-achieve or ma-wish, no? Sa nakita ko to. Syempre, may mga progress daw yun. Kumbaga, syempre, ibang wish mo makakamtan. May mga kinakailangan ma-progress, no? Maybe you are dealing with the man, no? Maaring husband mo, boyfriend mo, ikaw, maaring may mga question or quarrel. Syempre, handi din yung pagiging emotional, no? May mga feeling emotion, may mga ini-imagine every night, may mga you need to trust din sa intuition mo, no? Sa nakita ko dito. May mga papuri ako nakikita sa iba sa inyo. And then, baka may pumupuri sa'yo o may pinupuri kang isang tao, no? And syempre, there's an inspiration ako na nakikita na darating sa buhay nyo. Maaring this man, no? O maaring mga wini-wish nyo na someday, somehow, mga ganyan. Tingnan natin ang energy mo, Cancer. Pero may mga dreams, wish, and achievement daw na darating sa'yo. Yung iba basta ano lang siya, in progress, no? O maaring may mga situation na gusto nyong i-fulfill or i-achieve na kailangan yung rin na mag-move on. Kasi nakita ko emotional, di ba? Baka naka-stay kayo o stagnant kayo sa pagiging emotion. Siyempre, hindi nyo ma-achieve yung wish nyo. Kailangan yung kumilos din. Diba? Para makuha nyo talaga yung wish nyo. Energy ni Cancer. Kasi, pag wala tayong ginawa, walang mangyayari. Bakit? O kaya energy mo ngayon is situation na you need to recover sa mga difficult na sitwasyon na dinaranas mo sa ngayon. You need to focus to yourself, make a new beginning, and then take it to action. Siyempre, hindi yung sitwasyon na kailangan mo mag-action, kailangan mo na mag-desisyon. Use your head when making a decision, siyempre.
And maybe this is an opportunity para sa inyo, either work, either pagkakaperahan man yan, adventure man yan, basta mag-action daw kayo, no? Trust your intuition more, magkakaroon ng enlightenment sa iba when it comes to your intuition, magkakaroon ng mga decision making na didesisyonan mo na. Ang sinasabi to, you need to focus on yourself. Kailangan mo uling magpunla. O yung iba dito siguro nakita ko na nag-focus na rin kayo sa sarili nyo at nagpupunla na kayo sa bagong meron kayo ngayon, either trabaho, karelasyon, or mga activity na ginagawa nyo, no? Maaari nakahanap nyo na yung enlightenment na yon, no? Sa nakita ko. Focus lang kayo dyan. I-push nyo lang na i-push itong situation na to kasi nakita ko yung changes nito, no? And yun. Kung magpo-focus ka daw sa sarili mo, mayroon kang aanihin. Maybe you're waiting for something. Ang nakita ko dito. Pero need to take action dito. You need to create yourself in a new. This is a time na magkaroon ka ng fresh start, new beginning, ganyan. Nagkakaroon ng innovation sa inyo. Tingnan natin. Anong parating? Kay Cancer. May mga gagawin ka daw dito no? Activity, adventure, new job, new work, ganyan. Didesisyonan mo. Parang doon ka na sa pagpo-focus. Iba sa inyo may pagka-sensitive. Mas more daw kayong magiging sensitive. No? Sa nakita ko dito. Anak, baba ka muna. And syempre, you need to be patient daw, no? Sa nakita ko dito. Kung hindi nyo pa nahanap yung enlightenment ng buhay nyo o hindi pa kayo totally nakaka-recover, you need to be patient. Pero you need to move on and start new beginning, ha? Anak, ano ba naman yan? Dito ka muna. Mag-aano si mami. Parating. Anak. Bakit po? Thank you. Ibig sabihin, may umalis, no? May umalis. Nalungkot ka. There's a sadness. You're still waiting. Tingnan natin. Okay, may taong very cold na, no? Okay. Sa nakita ko dito, okay. Parang sa'yo is, nakikita ko na makikita mo daw yung tamang daanan mo, or you need to give effort para makita mo yung tamang direction mo sa buhay, ano? Kasi nakita ko dito na magkakaroon ka na ng moving, no? Magkakaroon na rin ng acceptance sa mga bagay-bagay. Magpo-focus ka na more sa sarili mo, ibibigay mo yung effort mo sa mga bagong bagay, sa mga activity, you take a risk, abandoning the past, and going towards sa bago. No, sa nakita ko dito. Pero may, yung iba sa inyo, parang may mga iba sa inyo na hinahide nyo pa yung nararamdaman nyo. No, sa nakita ko. Kasi meron tayong new direction. Diba? The Wheel of Fortune. Maganda yung mo, focus to yourself, move forward, effort, and take a risk. No, sa nakita ko dito. Kailangan mo may pag-move on nakikita ko dito. Kailangan mo daw ng mental peace, no? Kumaga nagkakaroon, or you need to take a breath then. Kung hindi ka pa talaga maka-move on at naghihintay ka ng tamang timing, ganyan, kailangan ka muna mag-recharge. Magbigay ka ng time sa sarili mo, mag-meditate ka, rejuvenate, take a breath, ganyan. No? And then, you need to abandon and let go the past. Sa nakita ko dito. Kasi sa nakita ko dito, nagkaroon ng distraction sa'yo, kaya nagkaroon ng mga
failure situation sa buhay mo na nagkaroon ng mga regret, disappointment, no? Sa nakita ko dito. Huwag kang maghintay. May hinihintay ka ba? Yung nakita ko. Tingnan natin ang mga dapat iwasan. Ano dapat iwasan ni Cancer? Nagkaroon mga distractions sa isang foundation, ano? Nagkaroon ng mga revelation, expected and unexpected. Yes, good. Oh. Okay. Censored. Sa ngayon nakita ko, yes, you have a deep wound, marami kang battle na sinuong, no? Pero hindi yung manifestation mo sa isang tao. Maybe you're manifesting for something na magkabalikan kayo or someone manifesting. Alam mo, may tao nagmamanifest dito. May tao na nagmamanifest sa'yo na ng union, o maybe ikaw to, no? Pero sa nakita ko, ingat ka kasi you have a very deep wound na naranasan dito. Mag-start ka na lang ng beginning mo sa buhay mo. Sa nakita ko kasi may tao daw sa buhay mo na danger. May tao dito na bad spirit. May tao dito na gusto niya ng communication, someone want communication ata. Parang may union, pero sa nakita ko, there's a danger person kasi. Sa tingin ko ano to, makasarili, hindi ko alam kung may tao na parang may trabaho ba siya o hindi, parang gano'n. May tao ko nakitang gano'n, parang hindi stable actually. Kung meron siyang trabaho, hindi ko nakitang stable siya. Taong makasarili, obsessed with the status, tsaka maybe may naiirita. Kaya ka nagkakaroon deep wound. May out of control, may disloyal person dito, may disorganized, tsaka there's a chaos ako na nakikita na kailangan mo na siguro na mag-start talaga ng beginning sa buhay mo, no? Kasi parang ginawa mo ang lahat dito sa tao na to or situation, trabaho man ito, tao man ito, pero ang kinalabasan is sakit, no? Sa nakita ko. Start a new beginning, no? Sa nakita ko dito. Start a new beginning, iwasan mo yung mag-focus sa lungkot din. Ganun nakikita ko. Diba dito may problema sa pera? Problema kayo sa pera? Trabaho. Iwasan mo yung mga tao na makakasama sa'yo sa nakita ko dito. Mag-trust ka sa intuition mo. Iwasan mo daw yun, yung mga tao na hatakin ka pababa. Yun ang nakita ko. Kumbaga, mas mag-focus ka ngayon sa sarili mo. No? Kasi parang may mga tao na malapit sa'yo na sa paligid mo, sa iba trabaho dito, iba dito karelasyon, na hindi sarili lang nila inisip nila. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat Thank you. When it comes to a love, yes, ando na yung, may getting together, May getting together. Either close relationship, reunion, family unity, event party, something like community or teamwork. No, may getting together, pero sinasabi dito na you need to be aware. Kailangan mong i-evaluate ang mga situation and then be strong. Kailangan mo ng decision dito. Huwag kang you need to sacrifice then to achieve
kahit yung a little goal sa buhay mo. No, you need to sacrifice something para makapag-make a new beginning ka sa buhay mo. Kailangan mo ng transformation talaga. Yun ang nakikita ko. Kasi parang may tao dito na they want you getting together. No, sa nakita ko dito. They're still waiting. Maybe you are waiting for something. Or itong tao to naghihintay siya ng answer, revelation. No, you need to sacrifice talaga dito. Don't wait. Sa nakita ko, hindi, nagiging mabagal yung mga desisyon, nagiging mabagal yung movement ng sitwasyon na to, no, when it comes to relationship. Baka naghihintay ka pa na mabuong uli. Kung kayo is nagkahiwalay, baka naghihintay ka pa ng happiness or getting together. No, pero hindi, tandaan mo, dito si angels mo. Kailangan mo, you need to let go the past, it's over, ganyan. And then, this is a time to make a decision, make a plan, new perspective, strategy, ganyan, be strong. Yun na nakita ko. Tingnan natin ang advice. Dami ah. Dalawa lang pala yan. Okay. The advice is kailangan mo nang i-withdraw or you walk away o i-letting go yung isang sitwasyon na nalulungkot ka. Kailangan mo magpakatagtag. Kailangan huwag ka masyado maging emotional. You need to balance yourself. You need to be patient. And then, kontrolin mo yung sarili mo. This is time na magkaroon ka ng clarity sa lahat ng bagay. Kung saan talaga ang gusto mong destination. Tanungin mo rin yung sarili mo kung ano talaga ang sitwasyon na makapagbibigay siya ng joy, happiness, and fulfillment. Kung kailangan mag-try another path, mag-try ka. Sa ngayon kasi nagkakaroon ng disappointment sa isang sitwasyon mo sa buhay mo, handito ka na naghihintay ka, nagtitimpi ka, nagtitiis ka, para walang gulo at away, kaya nakita ko yung very emotional mo. Pero ang sinasabi dito, kailangan mo magpakatatag. No, kailangan mo i-structure yung sarili mo again. No, kasi nakita ko naman na matatag ka. No, kailangan mo ngayon ng pagpapasya. Kailangan mo ng logic, organize, or protection when it comes to yourself. No, huwag ka lang mag-ilusyon, huwag ka lang mag-dream. No, magtulog-tulog ka rin. Sa nakita ko dito, kailangan mo, you need to create yourself again. No, sa nakita ko, anak, ipo po si mami. May new direction talaga. Diba? Isipin mo naman din yung sarili mo. And the full, kailangan, make a beginning talaga. Diba? Nakita natin, puro beginning siya. Kahit yung mga angels mo, hinihiyawang ka na. Diba? Ano talaga siya na, this is the time to focus to yourself. Na mag-focus ka sa ikagaganda ng buhay mo. Create. No? Jump to your passion. No? In a good way, syempre, no? Sa nakita ko dito. Hanapin mo yung makakapagbibigay ng saya sa'yo. No? Hanapin mo rin yung sarili mo, actually. No? Yun na nakita ko dito. Arigatou namasay, God bless.